Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang pagtunghay, panonood, pakikinig dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos. Mga kapolitika, ating napag-usapan doon sa ating previous video, itong pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose noong March 3. But mga kapolitika, meron ng official na investigation kanina, March 4, na hindi pala March 3 or hindi kahapon namatay itong veteranang actress kundi noong Sabado pa March 2nd, kasi tinatawagan daw ito ng kanyang mga kamag-anak, kakilala at katrabaho mga kapolitika at mini-message pero hindi daw nagre-reply itong veteranang actress. At only to find out nung pumunta sila doon sa bahay ni Miss Jacqueline Jose is nakahandusay ito at nangingitim na. Now doon sa ating previous video mga kapolitika is yung initial na investigation, lumabas na heart attack or atake sa puso ang ikinamatay nitong veteranang actress. At meron pang nagsabi na nadulas daw ito nang nawalan siya ng balanse sa kanyang katawan. Now, ngayon mga kapolitika is nagkaroon ng official statement din itong kanyang anak na si Miss Andy Eigenman, kasi ito pa lang si Miss Jacqueline Jose is wala itong kasama doon sa bahay kasi yung mga anak niya is nasa iba't ibang lugar. Itong si Andy Eigenman is may pamilya na din doon sa Siargao. So yung katulong niya lang, pero yung katulong niya daw is hindi daw niya kasama noong time na naganap yung pag-atake sa kanyang puso mga kapolitika. Yung official statement kayo na is ang cause ng kanyang pagpanaw is myocardial infarction. So ating pag-uusapan mga kapolitika, so disclaimer lang, hindi po ako doktor pero meron na po akong knowledge or meron po akong ideya dito sa kanyang cause of death, kasi meron na rin akong karanasan dati mga kapolitika, itong sakit sa puso na kung tawagin is cardiomegaly or itong pamamaga sa puso, but by God's grace is nalagpasan ko na ito at gumaling na po ako. At kung bakit ko ito sinishare sa inyo mga kapolitika is para rin kapulutan nyo ng aral itong nangyari kay Miss Jacqueline Jose at itong aking karanasan, kasi nga meron namang mga preventive measures mga kapolitika. So nag-research ako at nag-google ako ano ba itong myocardial infarction. So mainly sakit ito sa puso mga kapolitika na nagsisimula dito sa ating artery. So technically it's an artery disease. Yung artery disease, di ba, doon dumadaloy yung dugo para i-supply doon sa mga muscles ng heart. So kung merong bara doon, mga harang or merong mga blockage doon, is napipigilan yung pagdaloy ng dugo na nagre-resulta dito sa heart attack. Pero nag-research rin ako mga kapolitika, paano ba ito maiwasan or paano ba natin ma-prevent itong ganitong sakit. So number 1 dito mga kapolitika is yung weight. So dapat natin tingnan bakit tayo tumataba, baka mataas na yung blood pressure natin or yung cholesterol. Yung pangalawa is yung smoking, yung paninigarilyo. Hindi lang po yan nagkukos ng sakit sa puso, kundi pati na rin yung mga cancer at mga respiratory disease. Pangatlo is yung healthy diet. Of course, yung mga kinakain natin mga kapolitika is dapat din nating bantayan kung healthy foods ba yung mga pumapasok sa ating katawan. Pang-apat is yung high blood. So always i-monitor yung blood pressure natin, kasi yun talaga din ang isa sa mga leading cause ng mga heart problems. At yung exercise natin, of course, kailangan natin ilabas yung mga toxic sa katawan natin, kailangan natin magpapawis mga kapolitika. At yung enough sleep, kasi pag hindi tayo, di ba, hindi enough yung sleep natin is lagi tayong pagod at nakaka-apekto rin yun sa ating puso mga kapolitika. Actually ako, naapektuhan rin yung heart ko dati noong nagtatrabaho ko sa BPO, kasi napupuyat mga kapolitika, minsan gabi yung duty, so apektado yung puso. So yun siguro yung naging cause ng pamamaga ng puso. But as what I've said earlier is gumaling na po ako dito sa cardiomegaly mga kapolitika. At itong alcohol dapat rin iwasan ito, at yung i-monitor yung ating sugar, kasi yung diabetes is isa rin sa nagkukos nitong artery disease or itong myocardial infarction mga kapolitika. At yung nakikita nyo sa larawan mga kapolitika, yun po yung illustration ng myocardial infarction na nangyari kay Miss Jacqueline Jose. At yun lamang ating ma-share mga kapolitika, simple explanation dito sa cause of death ng veteranang actress. Pero pwede rin kayo mag-research kasi meron namang Google, meron namang mga informations doon. At mga kapolitika, atin ring na nalaman pala na itong si Miss Jacqueline mag-isa na lang siya sa buhay, kasi itong kanyang mga anak is meron ng kanya-kanyang mga pamilya. So itong si Andy Eigenman is andun na sa Siargao kasama yung kanyang anak at kanyang partner. So nung time na nadulas ito or na inatake dyan sa kanyang bahay sa Quezon City is wala itong kasama at walang mahinga ng tulong, kasi yung katulong niya is
nag-leave din pala mga kapolitika. So kawawa kasi wala siyang mahinga ng tulong nung time na nangyari ang insidente. Well, sa sinasabi ko nga mga kapolitika is ganyan talaga ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos kasi dito tayo sa mundo is traveler lamang at temporary lamang ating buhay. Hindi ito ang permanente nating tahanan mga kapolitika. Alright, so yun lamang. Maraming salamat sa pakikinig panonood to sa aking YouTube channel. Again, kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos.